Yo, what's up mga kabubog, ano? At sa pagkakataong ito, ang ibablog naman natin ay paano mag-record ng pinamili sa junk shop, ano? At may nag-comment kasi sa atin, nagre-request siya na paano ang sales reporting, ano, yung mag-record ng pinamili, ano? At siya ay si Ma'am Rayolin, ano, ng isang Pinay OFW, ano, sa ibang bansa. So dahil sa kanyang request, medyo matagal natin na gawa kasi busy tayo, no? At masyado kasing talagang kinakailangan ay pagka nagkuhan tayo ay talagang tumpak, no? At kuhan. Ngayon mga kabubog, ang ginagawa natin diyan, may resibo tayo, ano? Ito yung resibo natin, no? Ito yung pangalan ng business ko, LL Scrap Trading, ano? So nakalagay dyan, minsan may scratch, no? Kung hindi sa BIR may scratch tayo na resibo. Nakalagay dyan yung ating binili. May duplicate, no? Magbibigay tayo ng duplicate sa customer. Pagkatapos nun, sa loob ng maghapon naka-duplicate lahat yon. So yung secretary natin, si Madam, gagawa ng gagawa ng report sa atin, ano? Tututalin niya kung magkano ang naipamili sa ganong araw, sa ganong petsa. Gawa siya ng report. So ang unang-una isusulat sa ibabaw ng report, kuha tayo ng sample. Ito ba yan? Kailan to? Nung October ba yan? 28. So ang una ilalagay sa sa report, cash in. Lahat ng nag-cash in, ano? Ayan, hindi na natin pakita ng malinaw, ano? Cash in. Lahat ng sales na pyesa. Lahat ng sales na deliver. Ano? So sama-sama 'yon, sales ng pyesa, sales ng deliver, yung previous balance kahapon kung magkano natira kahapon. Tapos yung total na kabuuan na pumasok na pera. Sunod, cash out. Business expenses. Halimbawa, ano ba to? May binayaran sa tambak, bumili ng oxygen, may bumali, may allowance. So, cash out. Pagsasama-samahin din yun. Tapos ilalagay mo ang total. Sunod, ito payroll to. Payroll din. Cash out din yan. Sunod, yung natutal na resibo na kabuang purchase. Halimbawa ito, na ipamili ay 8,000 sa loob ng maghapon. Sama-sama yon. Total din nun. So, pagkatapos, cash out. Total cash out na. Pinagsama na yung pasahod, purchase, expenses, total cash out. Halimbawa 23,000, halimbawa. So yun ang total cash out. Pagkatapos i-bring down mo dito yung total cash in sa ibabaw. Pagkatapos mong i-bring down, ilalagay mo yung total cash out. Ibabawas mo dun sa total cash in. So ang natira 9,000, halimbawa 9,000 cash balance. Kinabukasan, yung cash balance na yun ilalagay mo dun sa previous balance. So yun yung laman ng report. So ang gagawin niya dyan, pipicturean niya yan. Pipicturean niya lahat ng resibo. Isesend niya yun sa akin. So kahit hindi ko tingnan to, monitor ko ang laman ng cash. Magkano ang cash natin? Magkano na lang ang cash natin? Magkano yung naipamili niya? Ano yung mga nagastos niya? So makikita ko, ano, isang tingin ko lang sa cellphone. Hindi na kailangang magsulat pa ako, kung ano-ano. Yung secretary ko, ang pasahod ko sa kanya ay 1.5 isang linggo, ano. At siya naman, yung kanyang mister, sila stay-in dito, kapatid ko. Stay-in sila. Eco-aid naman siya. Magbubuti siya. Siya yung taga-pamili ko, ano, percentage ang labanan, ano. So pareha silang may income. Tapos may sideline din siya na frozen product, mga soft drinks, may ref siya. So
So, kaya yung 1.5 isang linggo, parang sideline niya lang din yon. Hindi naman siya full time, ano. Natulong-tulong din siya kung anong magaan trabaho, maglinis, ganyan, magkamada ng buti, nagsisegregate ng metal. Kaya wala talaga siyang ginagawa sa kanyang bahay, ano. So, yun nga, gagawa ng report. Yun ang trabaho niya, ano. Siya naglilista. Siya na rin yung cashier, ano. May cashier tayo, nagpahinga eh. So, siya na yung tagalista, siya na yung cashier, siya na rin yung secretary. So, kaya naman niya, ano. Kasi nga, hindi pa naman tayo ganun kalakas, ano. Tsaka karamihan sa atin ay pick up, no. Bira lang yung nagdadala dito. No, so, ang kwan sa atin, may mga magbubuti tayo, eco-aid. So, yun ang mga malakas magpasok sa atin ng kalakal. Tapos, dito sa ganito, sa sales reporting, ano, kailangan mo dito ay tapat na tauhan, ano, tapat na kasama, tapat na sekretary. Kasi bakit? Pwede siyang mag-imbento ng resibo. Halimbawa, yung scratch na resibo, kung ang gamit nyo talagang BIR, purong BIR, hindi niya maimbento yan kasi magkukulang yung resibo eh. Pero kung scratch lang na resibo, wala pa kayong BIR, pwede siyang mag-imbento ng resibo, no? Pwede niyang isulat. Halimbawa, may nagbenta 1 kilong tanso, 1 kilong bakal. Pwede niyang isulat 'yon at pwede niyang bayaran 'yon. So, i-report niya 'yon sa iyo. Kukunin niya 'yon. Ngayon, paano mo malalaman na nag-imbento siya? Paano mo siya madidetect? Kailangan lagi mong tinitingnan yung report niya. Katapos noon, halimbawa, nag-deliver ka ng tanso. Pipicturean mo lagi yung resibo nung deliver mo. Para pagka nag-deliver ka uli, ikukumpara mo ilan ba ang tanso nung nakaraan. So, pwede mong isa-isahin din yung mga resibo na isinend sa'yo. Yung kopya ng resibo. So, doon pa lang, matatali mo na, makikita mo kung gumawa ba siya ng resibo o hindi, o nag-imbento siya. 'Di ba? So, kailangan tiwala, ano? Unang-una tiwala sa kasama, ano? Kailangan talaga siguraduhin mo na hindi kanya lulukuhin, hindi siya magkuan, no? Kasi pera 'yan, mahirap nating ipagkatiwala yan kahit kaanak natin 'yan, ano? Ang kaibigan, mahirap ikatiwala. No, kaya kailangan 100% na hindi ka lulukuhin ng iyong pinagkakatiwalaan, ano? So, sana nagkaroon kayo ng ideya, ano, kung may mga katanungan pa kayo, magtanong kayo, ano, mag-comment kayo, ano, paki-like na rin, ano. At sana makatulong. So, maraming salamat dun sa nag-request ng ating ng ating content ngayong araw. So, yun lang muna, ano, ang istorya ng hinamak na magbubuti dito sa Laguna, ang inyong kabubog. Hello.